those worship and voices unto Jesus. Amen. I've gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now when you are found, so put your hands up. Everybody give him glory, hands up. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. I've gotta let you know that I'm so thankful for everything you have done. The way you lifted me and turned my life around. Now when you are found, so put your hands up. Everybody give him glory, hands up. Everybody praise Jesus. Everybody shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. Shout your praise aloud and sing with everything. Give him all the glory, for our God is worthy. I've gotta let you know
Wala kang katulad, O Diyos. Itaas mo yung piling mo, Wala kang kapatid. katulad, O Diyos. Wala kang 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 katulad, O Diyos. Hallelujah! Wala kang katulad. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na walang katulad. Hallelujah. Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Pwede mo bang namnamin yung awitin na yan? Wala ka. Meron pang ilalakas yan, kapatid. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. O papuri sa iyo, Yahweh. Ang Diyos na kataas-taasan, walang kapantay, walang katulad, walang maikukumpara sa kapangyarihan mo, Panginoon. Ikaw lang ang may-ari ng trono ng kaharian ng langit. Amen. At ito po ang salita ng ating Panginoon na minsan pa magpapatibay po sa atin sa araw na ito. Sabi po sa Psalms 21 verse 1 to 7, I look up to the mountains. Thus my help comes from there. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Amen. He will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel never slumber or sleep. And the Lord Himself watches over you. Kapatid, nakikita ka ng Panginoon ngayon. Bit-bit mo yung pasasalamat, kikita yan ni Lord. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. And the Lord keeps you from all harm and watches over your life. Amen. Kapatid, di ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin sa bawat sitwasyon at hindi napapagod ang ating Panginoon para abutin ka sa oras na ito. Hallelujah. Kahit patuloy nating awitin at papurihan natin ang ating Diyos. Yes, God, your name be lifted up. Your name be worshipped today, God. Oh, hallelujah. The great I am lives in me. El Shaddai, Prince
the great I am. And Elohim, the great I am, and lives in me, you are the El Shaddai.
Jesus is His name. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are worthy, 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 Jesus. Oh, we worship you, Lord. We honor your name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, oh Jesus. Oh, we worship. We worship. Worship you, God. Yan ang puso namin, Panginoon, sa araw na ito. Ang purihin ka, ang sambahin ka, O Diyos, ang itaas ka sa bawat buhay namin, Panginoon. Nararapat ka sa papuri. Nararapat ka sa pagsamba, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, kailanman na hindi kami matatakot na harapin, Panginoon, ano man ang sitwasyon naming pinagdadaanan, dahil alam namin, Lord, na kasama ka namin, Panginoon. At hindi mo kami iiwan kailan paman, O Diyos. Kaya naman, Lord, marapat na naming ibinabalik sa inyo ang pinakamainam na papurit pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Morning! Magandang umaga sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kamusta po ang buhay natin? Mabuti sang dati. Mabuti sang kahapon. God bless you, sister, in Jesus' name. Ngayong umaga, kapatid, I'll be sharing the Word of God about avoidable fear. Isang takot o fear na pwedeng maiwasan. Yan. Ang tanong, nakadanas na ba kayo ng sobrang takot na hindi mo alam kung anong gagawin mo? Ako nakadanas ako noon na talagang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayan. At ang ating talakayan, how can we handle our fear? Paano ba natin i-handle ang mga takot natin? Yan. Yan po. Kasi alam ko na maraming takot, lalo ngayong panahon, kapatid, no? Na sabi nila, pahirap na pahirap, pasama ng pasama ang mundo at ang panahon. Kahit nga po sa television, sa radyo, sinasabi, ang pagkakaiba na. Di ba? Imbes na tag-araw, tag-ulan, ang tag-ulan ay tag-araw. So, hindi talaga natin maintindihan ang mundo ngayon, ang panahon natin ngayon. Kaya, ito po yung binigay sa akin ng Panginoon. Kapatid, makikita po natin ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng tibay. Kaya, pinigay ng Diyos sa atin ngayong umaga ang title natin, How Can We Handle Fear? Para kung dumating man ang mga bagay na matinding katakutan, ay alam natin kung paano iiwasan. Amen? Ayan. According to, ito po intro lang. According po sa according to Exodus chapter 14, 10 to 12, 14:10, pinagharian sila kasi po kinuha ko po ito mga kapatid nung panahon na alam po natin ang history po ng pinalaya ng Diyos ang mga Israelite mula sa Ehipto. Amen! Na nung ma-realize nila Pharaoh at ng mga opisyal
na bakit pinakawalan, bakit pinayagan na lumabas ang mga Ehipto nga wala nang maglilingkod sa kanila. Kasi slave nila yun eh. So, parang natauhan si Pharaoh at ang mga opisyal, kaya hinabol sila. Dito ko po kinuha yung fear na gusto kong ibahagi ngayon. So, mga kapatid, nung sila po hinahabol na, sila po, mga kapatid, ay pinagarian ng matinding takot. Nung marinig ng mga Israelite na dumadagundong ang karwahe, ang mga kabayo, talagang matindi ang kanilang mga takot. Kaya in verse 14, in chapter 14, 11 to 12, ang ginawa po ng mga Israelite, nag-complain at nagmurmur. Sinisisi nila si Moises kung bakit pa sila inilabas doon po sa Ehipto. Kasi para sa kanila, okay na lang yung mamatay sila doon kasi at least may libingan sila. Kaysa mamatay sila sa ilang, wala silang libingan. So para napaka-minor na dahilan ng kapatid, na ilabas ka ng Panginoon sa pagka-slave, pero nagmumurmur sila. So dito po sa chapter 14 pa rin, verse 13 and 14, binigyan sila ng comfort ni Moises. No? Kapatid, na sabi ni Moises sa kanila, just be strong and courageous. Hindi sila dapat matakot. Sabi niya ni Moises sa kanila, just stand still and see the salvation of God. Pinakomfort sila ni Moises. Kaya nga, makapatid, in verse 15 and 16, gin-question ng Panginoon si Moises because sinabi na ng Diyos kay Moises na paglabas sa Ehipto, tutulungan sila, ililigtas sila. Iunat lang ang tungkod at dadaan sa dry land ang mga tao. Pero nung panahon niyan, because of complaining ng mga Israelite at ng mga Israelite, complaining and murmuring, nataranta na rin siguro si Moises. Kaya ang ginawa ni Moises, tawag ng tawag sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord, Moises, bakit ka tawag ng tawag? Sabi niya, tell the people to move forward. Sabi niya, kasi ahead of time, binigay na ng Diyos kay Moises ang mga pangako na hindi sila pababayaan, God will never leave them. Pero nung oras na yan, because of murmuring ng mga Israelite, parang nataranta na siya, kaya tawag naman siya sa Panginoon. Mga kapatid, yan po ang sabi. Kaya si Moises naman, tawag sa Panginoon, binibigyan siya ng order ng Panginoon. Minsan sa buhay natin, ganun din, di ba? Nandiyan na po ang salita ng Diyos sa Bible kung anong gagawin natin in times of need, in times of trouble, in times of everything, mga trials sa buhay. Pero alam mo, pag dumating ang mga sakuna trials sa buhay natin, natataranta din tayo. Amen! Nawawala sa atin, sa focus natin, ang salita ng Diyos, even God. Diba? Malaala lang natin ang Diyos, ang salita niya, kapag tayo po ay talagang nasa peligro na. Na Diyos ko, tulungan mo. Diba? Kaya ganun din po sila, natataranta po sila. Kaya dito ko kinuha ang salitang avoidable fear. Na ang fear, kapatid, ay pwedeng maiwasan. Ayan. Kaya ang tanong ko, how can we handle fear? Paano natin ma-handle ang fear natin, kapatid? Number 1, the promise of God's protection can keep us from fear. Yung pong pangako ng Diyos na kanyang protection sa atin, kapatid, ay pwedeng makapaiwas sa atin sa anuman mga peligro. Kaya, yan. And number 2, ito po yung 4 na dadalhin kong i-share ko. Yan. Be careful not to leave God out of your thinking. Iwasan po natin na makalimutan natin ang Diyos. Number 3, fear God by resisting. Fear can be resisting by remembering God's greatness. And number 4, it is far better to fear God than to fear man. Yung pong tatalakayan natin, kapatid, sa umagang ito. Okay, now, how can we handle fear? Paano ba natin ma-handle ang fear? Number 1, the promise of God's protection can keep us from harm. Ayan po, kapatid. Yung protection po, ang pangako ng Diyos na protection sa atin po, ay makaigay po sa atin ng safety. Can keep us from harm. Let's open our Bible in the book of Genesis chapter 15. Yan. Sabi po dito,
Afterward, Jehovah spoke to Abraham in a vision, and this is what he told him. Don't be fearful, Abram, for I will defend you and I will give you great blessing. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa magandang umaga, sa magandang araw na binigay niyo po sa amin upang kami po ay magsama-sama sa araw na ito upang masamba ka namin sa Espiritu katotohanan. And Panginoon, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita, dalangin ko, Panginoon, at dalangin namin lahat, buksan niyo po ang aming mga puso at kaisipan sa iyong katotohanan, sapagkat ang katotohanan mo ang magpapalaya sa amin sa lahat ng mga katakutan. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. I pray, God, for your divine guidance upon your servant right now. And Lord, samahan niyo po ako, Panginoon, at samahan niyo kaming lahat. Lord, just open our hearts, Panginoon, towards your word sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. And let your people be blessed, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat. In this we pray, in Jesus' name, Amen. So mga kapatid, ang pangako po ng Panginoon, ang kanyang protection can keep us from harm. Ayan po yung pangako niya, ang kanyang protection. Kaya dapat, kapatid, pabayaan natin ang salita ng Diyos, ang protection ng Diyos mula sa kanyang salita, ay talagang magbigay sa atin ng safety sa buhay natin. So ang sinasabi po dito, mga kapatid, afterward, in Genesis chapter 15, afterward. Kasi po kaya sinabi itong afterward, kasi po, ang una po niyan, kapatid, ay si Abraham po ay si Moises, no? Si Moises. I'm speaking to Moises. Yan. So makita natin, kapatid, afterward, Jehovah spoke to Abraham in a vision. Pagkatapos po ay nakipag-usap ang Panginoon kay Abraham. At ang sabi sa kanya ganito, don't be fearful, Abraham, for I will defend you and I will give you great blessing. Yun po yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Now, ang tanong, why would Abraham be afraid? Bakit po si Abraham ay natakot pa? Ganon ang Diyos po ay may una ng pangako sa kanya. Sa akin to po, perhaps, bakit si Abraham natakot? Perhaps, he feared revenge from the king he had just defeated. Kasi po, ay tinulungan ni Abraham ang kanyang kapatid, ang kanyang mga tauhan. Kaya sabi dito, natalo niya po ang hari, kaya natatakot siyang baka sa ay gantihan. Kaya kung minsan po, ganun ang nangyayari sa atin, di ba? Na minsan, kapag nagkakaroon tayo ng problema sa isang tao, ang takot natin ay baka buweltahan tayo. So ito po yung nangyari sa kanya. Kasi natalo niya ang hari at natakot siya na baka siya ay balikan. Pero ang Diyos po nagbigay kay Abraham ng dalawang pangako. Ayan. God gave Abraham two good reasons for courage para siya po ay hindi matakot upang siya tumapang. Number one, he promised to defend Abraham. Na hindi siya, ang pangako niya na dipinsahan niya si Abraham. And pangalawa, mga kapatid, he promised to give Abraham a great blessing. Yun po yung pangako ng Diyos. So, ang sinasabi ng Panginoon, kapatid, dito, kaya sinasabihan siya, why are you fearful, Abraham? Ganon nagbigay ng pangako. Kaya sa atin mga buhay, kapatid, kung ano po ang pangako ng Diyos sa Biblia, kung tayo'y nananalig sa Kanya, yung pangako na yan ay hindi lang po kay Abraham, kundi sa atin din po yan. If you believe that, na ang pangako sa Bible ay para sa iyo, para nga sa atin yon. Kaya dapat ina-apply din natin. Now, when we fear ang tanong dyan, kapatid, ito po. When we fear what lies ahead, remember that God will stay with us through difficult times and He promised a great blessing. Kapatid, kung ano man ang dumating sa atin, kapatid, alam natin yan, mga difficulties in life, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Tutulungan tayo kasi may pangako siya. And we know that God is faithful in His promises. Amen? Naniniwala ba tayo na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako? So kung naniniwala tayo, kapatid, then mangyayari nga sa atin.
Kaya hindi nangyayari kasi hindi tayo naniniwala. But if you believe, kapatid, it will happen. Yan. Kaya, when we fear, sabi niya, what lies ahead, remember that God will stay with us through difficult times and He has promised a great blessing. Kaya nga sabi ng Psalms 27:1, the Lord is my light and my salvation. He protect me from danger, from whom I shall be afraid or fear. So mga kapatid, kung ang Diyos po ang ating tanglaw at ang ating kaligtasan, sabi ng Bible, He protect us from danger. So tayo po, mga kapatid, iniingatan ng Diyos sa lahat ng mga danger sa buhay. Ano man po ang hinaharap natin, ano man ang masalubog natin sa buhay natin, kapatid, ay alam natin na hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni King David, ni Abraham, of whom shall I be afraid? Kanino siya matatakot? Kapatid, ang tanong, kanino ka natatakot? Diba? Kung ang Diyos ay sumasa atin, who can be against us? Wala, kapatid, because kung ang Diyos ay sumasa atin, hindi tayo gagawa ng masama. Amen! Lahat ng gagawin natin, kapatid, is for good. Because ang salita ng Diyos ang nag-safeguard sa buhay natin. Kaya hindi talaga tayo matatakot. Kaya, if God is in us, who can be against us? Nothing. Pero kung ang Diyos po wala sa iyo, kapatid, kung ang Diyos ay sa salita lang, we know God, ganun po, sa totoong buhay ay wala, ay talaga matatakot tayo. And so the reason why na tayo po ay maraming kinatatakutan, mga takutin, it is because we don't know the truth. Kasi kung alam natin ang katotohanan, the truth will set us free. Wala kang dapat katakutan, kapatid. Kasi ang Bible po, nagsasabi kung ano ang mangyayari sa nakaraan, ano nangyayari ngayon, at ano ang mangyayari sa kinabukasan. So, kung alam mo ang salita ng Diyos, walang katakutan. Diba? Kaya bakit ka natatakot? Kasi hindi mo alam ang katotohanan. Diba? Very simple lang, kapatid. So, ang sinasabi ng Bible, when we fear what lies ahead, remember that God will stay with us through difficult times. Ang Diyos po ay mananatili sa atin in times ng mga kahirapan, difficult times. Ang Diyos po ay sumasa atin. Kaya nga, sinabi niya, kapag tayo tumawag sa Panginoon, siya, call unto me, and I will answer thee. Dapat maniwala tayo, let's believe in that word. Let's stand on that word. Na kung tayo po ay nasa mga difficulties, kung tayo po ay nasa mga trials or problem, just call. Diba? Sabi ko nga kanina, ay yan po yung ating cellphone number sa Panginoon. Diba? Jeremiah 3:33. Tumawag ka at ikay sasagutin niya. Diba? Call unto me and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things that knoweth not. Ipapahayag ng Diyos, ipapakita ng Diyos sa atin mga bagay na hindi natin na alam. Ituturo sa atin ng ating Panginoon. Secondly, how can we handle, kapatid? How can we handle our fear? Be careful not to leave God out of your thinking. Ingatan natin, kapatid, na makalimutan natin ang Diyos sa ating kaisipan. Minsan kasi kapag nataranta ka na, wala ng Diyos. Pag nataranta ka na, ang isip mo, nakafocus ka na ngayon sa problema. Diba? Katulad noon, naibigay ko na po sa inyo yung isang halimbawa, na yung babaeng nakautang siya. Nangako siya na magbabayad sa ganitong petsa, sa ganitong araw, ganitong oras. So, ganitong oras, dumating na yung oras, at ang babae ngayon ay pumunta sa kanya. Pero hindi maningil. May ibang pakay yung babae sa kanya. Eto na, kumakatok siya. Pagbukas ng pintuan, ang bumungad, yung inutangan niya, hindi matay ngayon siya. Hindi matay siya, tumba siya. Ay di, nagtaka ngayon tong inutangan. Oh, bakit ano nangyari? Siguro baka nagkabukol-bukol pa siya. Di ba? Sabi niya, kasi po, wala pa ako pambayad. Sabi niya, hindi ako dito pumunta para maningil. Kundi may sasabihin ako sa iyo. So nakita niyo yan, kapatid, dahil sa takot, natumba sa hinimatay, baka nabukulan pa na nalapat sa ospital. Tingnan niyo po, hindi naman pala maningil. Grabe ang takot.
Pag ang takot ang dumating, kapatid, parang wala ka nang gagawin. Talagang hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Kaya dito po sa Joshua 1, mga kapatid, God told Joshua that Moses, di ba namatay na si Moises? At panahon na ito, si Moises po ay namatay. So, ito na po ang tawag sa kanya ng Panginoon. Na Joshua, yung kanyang anak na si Moises ay namatay na. So, si Joshua po, mga kapatid, is the right hand of Moses, di ba? Siya po yung right hand ni Moses. So, God gave Joshua a new job. Binigyan sa ngayon ng bagong job. Kaya, pag after death ni Moses, the Lord spoke to Joshua to lead the people Israel. Yan na pong sabi sa kanya. Kasi assistant siya. Kaya pag assistant ka sa isang trabaho, pag namatay ang amo mo, ikaw agad ang papalit. So, kung alanganin ka, talagang manervyos ka, di ba? Pero wala tayong magagawa, dahil yun talaga. Kaya sabi, be careful not to leave God out of your thinking. Kaya dapat as being a Christian, kailangan talagang hindi mawala sa isip natin ang Diyos. Kahit biglaan man, kapatid, ang pangyayari, as is ka lang. Amen! Because ang salita ng Diyos nag-safeguard sa ating mind at sa ating heart. Kaya ang sabi ng Joshua 1:9, this is my command, be strong and courageous, do not be afraid or dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. So yun po mga kapatid, ang pangako, ang binigay na utos ng Diyos kay Joshua. Yan. Nung mamatay na ang kanyang amo na si Moises, siya na po ang magalid ngayon. So dito makita natin kapatid na Joshua new job consisted of leading more than 2 million people into strange new land and conquering it. Imagine kapatid, pagpalit niya, siya po ang maglilid, siyang mangunguna sa 2 million na Israelite. Isipin mo yan, mga kapatid, kung alanganin ka, hindi ka mataranta. Kaya ang sabi diyan, what a challenge. Anong hamon para kay Joshua. Even for a man of Joshua's caliber, kahit pa yung mga katauhan niya po na mga skilled na, simple po biglaan, sila na ngayon ang harap talaga. Kaya mga kapatid, napakahirap talaga na talagang bibigyan ka agad ng bagong trabaho, lalong-lalo kung hindi ka pa masyadong sanay. Pero siyempre, tinawag si Joshua ng Panginoon at alam natin na hindi siya pababayaan. Because the promise of God to Joshua is be strong and courageous. Kaya sa atin buhay, kapatid, pag tayo ay magkaroon ng bagong trabaho o bagong schedules sa atin buhay, ito po ang sabi ng Panginoon sa atin. Be strong and courageous and don't be afraid. Huwag tayong laging matakot, kapatid, kundi magpakatatag at huwag tayong ma-discourage. For the Lord your God is with you wherever you go. Ito pong pinakamagandang salita ng Panginoon. Sapagkat saan man tayo pupunta, kasama mo ang Diyos. Amen! Naniniwala ba tayo na kasama natin ang Diyos? Yes, amen! Kahit po sa mga oras na ito, kapatid. Di ba kanina sinabi ng ating worship leader, where 2 or 3 gather in His name, God is in the midst of us. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ito, 2 o 3 lang, ito po, we are more than 2 or 3. So, 101% kasama natin ang presensya ng Panginoon. Amen! At siya ngayon kumikilos sa ating kalagitnaan, and we just pray, kapatid, ng salita ng Diyos ay bubunga sa ating mga buhay. Don't be strong and courageous, don't be afraid. Kaya, dapat pala ang mga anak ng Diyos ay mga matatapang at matatag. Hindi tayo matapang na kailangan may baril ka, may batuta ka. Pag nagkamali ang tao, po! Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun, kapatid. Kundi tayo po ay matapang na harapin ang mundo. Bakit? Kasi po alam natin ang salita ng Diyos. Yan. Hawak mo ang pangako ng Panginoon. Kaya yun ang pinakamaganda, kapatid. Kung ang pangako ng Diyos na sa buhay mo, kahit saan ka magpunta.
Diba? In times of trial, needs, or everything, release the Word of God. Speak the Word of God, and the power of God is there. Because ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Kaya when we speak the Word of God, it will happen. If you believe, yun. Kaya kailangan talaga, kapatid, maniwala tayo sa salita ng Diyos sa Bible. Kasi ang mga word dito is the Word of God. Hindi yan ilalagay yan for nothing. Tandaan natin yan, kapatid. Pagdating ng takdang panang walang salita na hindi magaganap. Kahit ang may period, may kama, lahat yan. Magaganap lahat yan. Kasi po, it is written. Kaya pagdating ng panahon, talagang ganun. Kaya mga kapatid, makita po natin, no? What a challenge even a man of Joshua's caliber, kahit sila po skilled. Now, ito po, every new job is a challenge. Lahat ng bagong gawain ay hamon. Hamon, malaking hamon yan. And without God, it can be frightened. Kahit kapatid, mabigat ng mga hamon, kung ang Diyos po ay nasa atin, wala kang katakutan. But without God, it is frightening. Nakakatakot. With God, it can be a great adventure. Yan naman po maganda. Kasama mo ang Panginoon, kapatid, ay great adventure sa ating mga buhay. Just as God was with Joshua, He is with us as we face our new challenges. Kung ang Panginoon, ang Diyos po ay na kay Joshua, hindi sa pinabayaan, sa atin din po, pag may bago tayo mga challenges in life, hindi rin tayo pababayaan ng Panginoon. Because kung anong ginawa niya noon, gagawin pa rin niya ngayon sa mga taong nananalig at sumasampalataya sa Kanya at naniniwala sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya. Amen! Kaya wala pinakamaganda, kapatid, kundi magtiwala sa salita ng Diyos. Because hindi mo nakikita ang Diyos. Diba? No one can see God. Pero kung nagtitiwala ka sa Kanyang mga salita, ang Diyos kumikilos. Kahit hindi mo siya nakikita, ang Diyos po ay kumikilos. Maraming bagay, kapatid, na ako, halimbawa, may nawawala, hindi ko makita, hirap na ako. Hindi ko pa, at first, hindi mo alaala ang Diyos. Pero kapag pagod ka na hirap ka na, nahihilo ka na, sasabihin mo, Lord, tulungan mo naman ako, Panginoon. Then finally, makikita mo. Hindi magtagal, makikita, uy, ito lang pala. Diba? Tutulungan ka. Kaya sabi niya, hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang Diyos ay kumikilos. Kaya kung tayo po ay nananalig sa salita lang at wala sa gawa, patay. Because faith without work is dead. Kaya kailangan kapag anuman ang mabasa mo sa Bible, put it into action. Kahit gaano pa kapiligro ang hinaharap mo, trust God. Dahil hindi kanya pababayaan. Tutulungan kanya, kapatid. Kaya nga sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid. Hindi lang yan para kay Joshua, kapatid, kundi para din yan sa atin. Or this current. For the Lord your God is with you. There are many life's challenges. Proverbs 3:5 and 6. Ano pang sinasabi? Trust in the Lord with all your heart. Mga kapatid, hindi kalahati. Hindi lang trust. Kundi trust God with all, buong puso. And lead not into your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Ibig sabihin, kapatid, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. At huwag managana sa iyong kaisipan. Minsan kasi napaka-bright natin eh. Para bang hindi na kailangan ng Diyos eh. Alam ko na to. Pero pag ginawa, palpak. Diba? Pag napalpak, nagagalit. Ano ba naman to? O Diyos ko, tulungan mo ako. O tamo? Ang ending, o Diyos ko, tulungan mo ako. Kaya ang sinasabi ng Bible, huwag tayong managana sa ating mga kaisipan sa lahat ng bagay na ating gagawin. Ano pang sabi niya? Alalahanin natin ang Diyos. And He will make our path straight. Kung gusto natin, kapatid, na walang kabiguan, laging sa Diyos. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Promise niya yan. Kaya kapag hindi Kanya tulungan, edi bumalik ka sa Kanya, Lord, sabi mo tulungan mo ako, bakit hindi mo ako tinutulungan? Diba? Then, i-clear sa iyo ng Panginoon kung bakit. Bakit Kanya hindi tinulungan? Kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Diba? Simple lang.
Kasi kung nagtitiwala ka sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Never, kapatid. Kasi alam ng Diyos, God is a faithful God in all of His promises. Wala siyang pangako na hindi niya sinusunod. Kaya kung hindi mangyari yan, ang failure is in us. Wala sa Diyos. Because God is faithful. So mga kapatid, ano pong ang gawin natin? May asking, kailangan po. Kaya ang sabi ng 3.5, laging natin iisipin para maging maayos, kapatid, ang ating mga lakad. Laging submit your will to the Lord. And number 3, kapatid, fear can be resisted by remembering God's greatness. Di ba? Makakaiwas tayo, mawawala po ang mga takot sapagkat fear can be resisted by remembering God's greatness. By remembering God's greatness. Nehemiah 2:4. Dito mga kapatid, no, bigyan ko po ng konting background. Si Nehemiah po, alam natin kapatid, ay tagapamahala ng inumin ng hari. Yun po ang ni Nehemiah. Correction lang po kasi kanina po, hindi daw nila narinig yung Nehemiah. Ang narinig lang nila, Himaya. Sabi ko daw. So, si Nehemiah kapatid ay namamahala sa inumin ng hari noong unang panahon. Yan. Kaya nung sandaling yun kapatid, ito pong ating pag-uusapan, binigyan ni Nehemiah ng alak ang hari at napansin ng haring malungkot siya. Madaling napansin ng hari because hindi po yan ang mukha ni appearance ni Nehemiah. Lagi siyang strong, lagi siyang masaya, lagi siyang ganyan. So at that time, kapatid, napansin ng hari na malungkot si Nehemiah. Ayan. Kaya mga kapatid, ang tanong ng Panginoon sa kanya, Nehemiah 4:5, ayan, basahin muna natin. Ayan, the king said to me, yan po sabi ni Nehemiah, what is it what you want? Then I prayed to God, sabi ni Nehemiah of heaven, and I answered the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. So mga kapatid, ito po yung sinasabi ni Nehemiah. Ang napakaganda dito kapatid sa versikulong ito. The king said to me, sabi ni Nehemiah, ito daw ang sabi ng Nehemiah, may tanong ang hari, why is it you want? Kasi po, nakita, kaya ganyan ang tanong ng hari, kasi nakita kay Nehemiah na ang mukha niya po ay malungkot. So nagtataka, na ibig sabihin, sabi nga niya, wala ka namang sakit, bakit ganito ang itsura mo? Yan. So, ang sabi ni Nehemiah, mga kapatid, then I prayed to God. Di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, kapatid, sa buhay natin, huwag agad-agad sumagot. Pray ka muna sa Panginoon. Unahin mo muna ang Panginoon para maitumpak niya, katulad kanina binasa 3:5, maitumpak ng Diyos ang ating gagawin, ang ating sasabihin. Kaya ang sabi niya, then I prayed to God of heaven. Ito po ang sabi niya. Ang ganda ng pagkasabi niya, and I answered the king. Sabi po ni Nehemiah, if it pleases the king, ganda no? Ang yan ang pagkasabi niya. And if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city of Judah, where my ancestors are buried, so that I can rebuild it. So mga kapatid, ang ganda po no, na hindi agad-agad tinuturo sa atin ng salita ng Diyos ngayong umaga, na huwag agad magsalita. Ibig sabihin, mag-isip-isip ka muna ng sasabihin mo. Kasi minsan tayo, padalas-dalas ng salita. Di ba? Tapos hindi naman pala iyon. Minsan ganun, di ba? Iba yung tanong, agad-agad ang salita mo, ganun. Hindi pala, yung sagot mo ay hindi umaakma sa dapat iniisip ng tanong ng isang tao sa iyo. Kaya nagkakagulong. Kaya minsan, hindi magkaintindihan Pilipino at Pilipino. Hindi bali kung Hapon at Pilipino, pero Pilipino at Pilipino hindi nagkaintindihan. Kaya fear can be resisted by remembering God's greatness. Kaya dito kapatid, makita natin kapatid no, na talagang
the king noticed Nehemiah's sad appearance, and this frightened Nehemiah. Nung makita po nung magtanong ang hari na ano yung kailangan mo, kapatid, nagbigay ito ng takot kay Nehemiah. Because it was dangerous to show sorrow before the king. Kasi po nung unang panahon, ay hindi po maganda na, halimbawa kung may kailangan ka sa panahon nila, may kailangan ka sa hari, tapos mag-appear ka sa hari na malungkot ka, bigyan mo ng kalungkutan ng hari. So hindi po pwede. Sabi niya, who could execute anyone who despised him? Ayan. So hindi talaga pwede. Pero mga kapatid, makita natin dito na Nehemiah was not ashamed to admit his fear. But, ito yung but he refused to allow fear to stop him from doing what God had called him to do. Yan pong pinakamaganda. Kahit po natakot siya, hindi po niya pinabayaan, no? Hindi niya ginalaw, hindi niya pinabayaan na patigilin siya ng takot sa kanyang gagawin, sa kung ano man po ang inuutos ng Diyos sa kanya. Minsan po, ganyan sa atin, mga buhay natin. May sasabihin ka dahil medyo matapang siya. Di ba? Stricto siya. Hey, wag na lang. Di ba? So, sayang kapatid, may mga bagay na pinagagawa ang Diyos, baka malay mo, dahil sa iyo, maging mabait ang isang tao. Dahil sa iyo, maligtas ang isang tao. Kung dahil sa natatakot kang magsalita sa Kanya, edi, huwag na lang. Edi, sayang ang panahon. Nakasalanan yun. I remember one time, may tinulungan pa ako kapatid, no? Na kamag-anak ko. Pinalabas ko po yan sa bilangguan. Grabe, no? Lord, thank you sa iyo. Ginamit ko lang yung ID ng Church of God. Hinarap ko po yung judge. At pinakita ko sa kanya na ako po ay isang pastora. Ganon. Alam mo, habang nagka-conversation kami ng judge, alam mo yung sagot ng judge, niya, pirmahan ko na nga to, baka ma-born again pa ako. Kasi po, bawat salita niya, bawat ano niya sa akin, ang response ko, biblical. Hindi nagagaling salita sa akin, kundi nasa Bible na salita. Kaya, sa conversation namin, sabi niya, naku, pirmahan ko na nga to, baka ma-born again pa ako. Grabe po yung ID ng Church of God na napagkatiwalaan. Kaya po makita talaga natin, kapatid, na minsan natatakot tayo. Kung natatakot ako noon sa judge, iba lang nangyari. O hindi ako natatakot eh. Kasi may nagsabi sa akin, sabi niya, hindi ka ba, yung nagtatrabaho sa gobyerno? Kasi ipapagkatiwala sa iyo kung nagtatrabaho sa gobyerno, kung may mga ka ganon. O di, sabi ko, ito, pastora ako eh. Ay, okay yan. Pinaniwalaan. So, may manangyari. Mga kapatid, pakinig kayo. When we allow our fears to rule us, ito po, we make fear more powerful than God. See? Kapag ilalaw natin, kapatid, na kung anuhan tayo ng fear, ginawa pa natin ang fear more powerful than God. Kaya dapat hindi tayo matatakot. Magsasabi ng katotohanan, di ba? Kasi ang katotohanan ang nagpapalaya sa tao. Ayan. Ang tanong, is there a task God wants you to do? Mayroon bang pinagagawa sa iyo ang Diyos? But fear is holding you back. Minsan may pinagagawa ang Diyos sa atin, pero dahil sa takot, yung kanina sinasabi ko sa inyo, ay hindi na lang. Mga kapatid, let's remember, God is greater than all our fear. Amen! Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa atin mga takot. Kaya huwag tayong matakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kapatid. Kaya dapat hindi ka matatakot. At hindi natin dapat ikahiya sa buong mundo na sasabihin natin na tayo mga anak ng Diyos. Amen! Huwag po, kapatid, dahil magagalit ang Diyos, magtatampo ang Diyos. Pag ikinahiya natin na sabihin sa tao na tayo mga anak ng Diyos, hayaan po natin, kapatid, na sabihin ng tao sa mundo, ay loko-loko, loka-loka. Hayaan niyo po siya. Basta ikaw, ibantala natin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya tayo lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen.
ang masama, claiming that we are children of God, tapos ang ating ginagawa ay masama. Iyan ang nakakatakot. Dahil binibigyan natin ng kahihiyan ang pangalan ng Panginoon. Yan ang nakakahiya. Tiyak magagalit ang Diyos. Pero if we are living in accordance to the will of God, wala kang dapat katakutan. Amen! Yan. God is greater than all our fears. Recognizing why you are afraid is the first step in committing it to God. Kapag ikaw po, kapatid, ay inaano ng takot, i-commit mo pa yan sa Panginoon. Yan. Sabi yan, the first step in committing it to God. Realize that if God has called you to a task, kapag tayo po ay binibigyan ng Diyos ng isang gawain, He will help you accomplish it. Hindi kanya pababayaan. He will help you. Kumbaga kapatid, kung binigyan ka ng Diyos na ganyan trabaho, inumpisahan ka niya sa ganyan, tatapusin niya. Hindi kanya pababayaan. Let's go to number 4. It is far better to fear God than to fear man. Yan. Proverbs 29:25. Fear of man will prove to be snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe. Minsan kapatid, bakit ba ang tao natatakot sa tao, hindi sa Diyos? Kasi ang tao daw ay nakikita. Ayan, nasuntukin kanya. Pero ang Diyos daw ay hindi nakikita. Kaya mas matakot sila sa tao nakikita kaysa Diyos na hindi nakikita. Mga kapatid, pero sa atin mga believers of Christ, kapatid, mas matakot tayo sa tao, mas sa Diyos kaysa tao. Bakit? Ang tao, pwede kanyang patayin ang iyong katawan, pero ang kaluluwa mo, hindi niya pwedeng magalaw. Pero ang Diyos, kapatid, pwede niyang patayin both ang ating buhay at ang ating kaluluwa. Kaya matakot tayo, Diyos. Hindi naman tayo mamamatay, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo. Hindi tayo mamamatay dahil sa aksidente, hindi tayo mamamatay dahil sa karamdaman. Mamamatay tayo, kapatid, sa pagtawag ng Panginoon sa buhay natin. Maraming nabaril, hindi namatay. Kasi kapatid, hindi pa oras. Hindi ka pa tinatawag. Hindi pa yari yung kondominium sa langit eh. Paano kanya tatawagin? Sa kanya patirahin? Diba? Doon sa forest. Doon sa... Pagyari na yung iyong tahanan, di ba sinasabi diyan sa diyan, sabi niya, don't worry about, sabi niya, don't let your heart be troubled. Trust God, trust also Jesus. In my Father's house are many mansions. Sabi niya, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come back and bring you to the place where I am. Kaya ibig sabihin, kapatid, kung hindi pa tayo namamatay, kasi hindi pa yari. Hindi pa yari yung condominium na ginagawa ng Diyos sa atin. Yan. Pero pag yari na yun, ay 101%. Pagtawag niya, go na. Hindi ka na magsabing, ay wag muna, tatapusin. Hindi na. Hindi na, sabi ni Lord, tapos na. Siya nang tumapos, kaya ikaw uwi ka na. Ayan, ano. Kaya nga, sinasabi ng Bible, hindi ba kapatid, tayo natatakot sa kamatayan. Po hindi natin alam na hindi naman talaga tayo mamamatay, kapatid, sa mga ano-anong bagay. Mamamatay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin yan. Kahit anong karamdaman ang dumapo sa iyo, ginagamit lang yan as an instrument. Kasi sabi nila, hindi raw mahiwa ang karne o isda na walang sangkalan. So, kailangan may sangkalan. So, ganun. Ngwari, aksidente. Pero sa totoo lang, talagang yun lang yung time mo. Kaya dapat naintindihan natin yan. Kasi kung hindi natin maintindihan yan, ito yung ginagawa. Pag itinulak ka, hindi naman. Diba? Parang gusto nang sumama doon sa paglibing. Pero pag itinulak mo, ayaw naman. Pag sinabi mo, sige, sumama ka na, ayaw naman. Diba? Kasi kulang sa kaalaman. Kaya dapat naintindihan natin ang mga bagay. Diba? Nakakatawa, no? Talaga nakakatawa. Kasi ginagawa natin na hindi naman totoong magagawa natin. Kaya talagang, hindi talagang maganda. Ay, naku po, Panginoon, talagang, eto po, kapatid,
Dito po sa Proverbs 29:25, sa ibang version, napakaganda po. Sabi niyan, fearing people is a dangerous trap, but trusting the Lord means safety. Tama, nakakatakot pala itong matakutin ng mga taong. Totoo kapatid, nakakatakot. I'll give you the example. Dito kami sa Maynila noon. Kasama ko pong daddy nila, ni Pastor, at si Pastor Russell, ang brother nilang, ang panganay nilang tatlo, ay nasa, hindi ko alam kung siguro 5 or 6 years old. May nahulog na butike. Sinabi ko na, naku, ayoko. Kasi alam mo kapatid, maliit lang ang butike, pero takot na takot ako. At kaya kong pumatay dahil sa butike. Dahil talagang sobrang takot ko. Binigay nila doon sa anak ko, ibigay sa akin. Kung wag tanggalin nyo, wag talagang, ayaw nila maniwala. Kumuha ako ng kahoy, kapatid na malaki. Binato ko talagang anak ko. Di tinamaan sa ulo, di na sa ospital. So ngayon, naniwala na kayo na hindi ko kaya ang butike. Hindi ko kaya, kapatid. Alam nyo, pag naputol ang buntot ng butike, kung ano ang ganun ang butike, ganun din, parang nasa paa ko yun. Ganun talaga. Alam ng pamilya ko yun, takot na takot talaga ako. Sobrang takot. One of the reason nga, kapatid, na nag-Christian ako, because of takot. Sabi ng kapatid ko, Pastor Normal, dahil ang butike, ganyan lang kaliit. Ang butike, doon sa impyerno, ang laki. Huh? Sabi ko, Diyos ko po, anuhin kalaruan ka, hindi ka rin mamamatay. Lahat ng katakutan mo nandun, ang lalaki. Gustuhin mo mamatay, hindi ka mamatay. Alam mo, nag-isip ako niyan. At walang choice, kundi mag-Christian na lang. I have no choice, kundi tanggapin na lang ang Panginoon. Dahil ayaw ko sa impyerno. Dahil, ang devil, nakaitim. Itim buko. No, damit lang to. May puti naman sa heart eh. Dahil sabi niya, sa impyerno, ang devil, maitim yun. May tinidor na malaki. Babarbecuehin ka ng barbecuehin. Naku, Diyos ko, sabi ko, wala na akong choice talaga, wala na akong mapuntahan, kundi tanggapin ko ng talaga ang Panginoon. Sabi ko, maging Christian na nga lang ako para makaiwas ako sa ganun. Kaya naging Christian din ako, kapatid. One of the source na naging Christian ako. Because of fear. Ayan. So mga kapatid, fearing people is a dangerous trap. But trusting the Lord means safety. Kaya saan tayo doon? Simple doon tayo sa trusting in the Lord. Be one safety na buhay. Fear of people can hamper everything you try to do. Totoo niyan, kapatid. Ang takot natin sa mga tao ay hadlang yan sa dapat natin gagawin. In extreme form, yung extreme na form, na format po ng takot, it can make you afraid to leave your home. Tandaan nyo yan, kapatid. Matakot ka nang iwanan pati ang bahay mo. And I remember, kapatid, that Pastor Dormal, yes, nasa ending na po ako. Pastor Dormal po ay kinasal dito sa Davao. Kami Iloilo. Therefore, inanuhan po kami na umuwi na po, pupunta po kami sa Davao. Itong kaibigan ng mother ko, kasi po ang laki ng pensyon ng nanay ko, at that time, 30,000, noon pa yon. Anong year yun? Matagal na yon. Yes, kita ko na po. Kukuha na po kami ng ticket para sa aeroplano. Sinabihan pa kami ng kaibigan niya. Nasabi niya, naku, Mrs. Normal. Sabi niya, huwag kang magbiyahe. Birthday mo pa naman. Hindi maganda. Hindi daw masama daw magbiyahe. Naku, ang nanay ko naman ng hinayang. Siyempre, pensyonada siya. At marami kaming mga anak niya. 10 kami. Hindi na nga lumakad ang nanay ko. Kung nagpadala siya ng social telegram. Tapos naglagay ng sulat na ganun. Alam mo, hindi naniwala yung manugang. Kaya it caused misunderstanding. Na ang akala ng manugang ng mamang ko, asawa ni Pastor Doromal, na ayaw namin sa kanya. Kasi hindi kami pumunta. Kahit anong paliwanag namin, parang hindi niya ma-accept na, parang hindi valid ang amin reason na hindi kami dumating doon sa kasal niya. Kaya talaga mga kapatid, hindi talaga maganda talaga ang takot talaga sa tao. Ayan, extreme form. By contrast, fear of God, respect, reverence, and trust is liberating. Why fear
people who can do no eternal harm. Diba? Bakit po tayo, kapatid, matakot sa tao na hindi makagawa ng mga eternal na mga bagay? Instead, fear God who can turn harm intended by others into good for those who trust Him. Ha? Mga kapatid, kaya sabi ko, if God is in us, who can be against us? Tingnan po natin, kapatid, ang Matthew 10:28 at dito tayo magtatapos. Yan. And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather fear Him who can destroy both soul and body in hell. Amen. Kapatid, sana po maalis sa ating takot. We need to be strong and courageous because God will never leave us nor forsake us. Tayo po manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong kadakilan, sa inyong kabutihan sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa napakagandang panahon na binigay niyo po sa amin. Hindi masakit ang aming ulo dahil hindi mainit at hindi pa mainit ang aming mga ulo. Lord, maraming salamat, Panginoon. And we continually pray, Panginoon, Lord, na sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon, Lord, ay mula ngayon, hindi na sila matatakot, Panginoon, sa tao. Hindi kami kailangan matakot, Panginoon, because, Lord, Ikaw ay sumasa amin at hindi niyo kami bababayaan. Salamat, Panginoon, sa mga pangako ni Lord. And I pray, God, destroy fear in the life of your people in the name of Jesus. Lord, marami pong salamat. Ito pong amin dalangin sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po tumayo and let's prepare for the Holy Communion. Shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. In our lives, so we pour out our praise, we pour out our praise, Lord. In our lives, so we pour out our praise till Mga kapatid, bago tayo mag-take ng communion, shall we just praise the Lord? Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin, Ama, ang dakilang pangalan. Oh Lord, Panginoon, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin. Lord, we know that ito pong araw, Panginoon, na inyo-celebrate namin ang Holy Communion. And Father, I just pray right now, Lord, na maging blessing, Panginoon, ang Holy Communion sa bawat isa sa amin. And therefore, Lord, I pray right now, consecrate every heart, every soul this morning, Panginoon. Lord, ipatong niyo po ang inyong mapagpalang kamay, abutin niyo ang puso ng inyong mga anak, Panginoon, Lord, na maging malinis, Panginoon, bago tanggapin ang Holy Communion. Oh God, I pray, Panginoon, Lord, na anuman makita niyo sa buhay namin, Panginoon, Lord, patawarin niyo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, dahil hindi sapat, Lord, sa ginawa niyo, Panginoon, ang salita lamang. Kaya, Lord, malapit kami, nagsisisi kami, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon, na nagawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban. But right now, Father God in heaven, Lord, nakikita niyo ang bawat isa sa inyong mga anak,
Bigyan nyo ng kapanatagan, Panginoon, at tapang ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Knowing, God, na Ikaw ay sumasa amin at hindi nyo kami pababayaan. You will never abandon us, Lord, but you will help us, Lord, in everything we do. Father God in heaven, we thank you so much for this wonderful moment, Panginoon, na binigay niyo po sa inyong mga anak. Lord, I pray, Panginoon, that you will continually bless your people. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord, amen. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. Hallelujah, we glorify your name, Father. We glorify your name, we praise your holy name. You are great and greatly to be praised, Father, in Jesus' mighty name, amen. Are you blessed today? Amen. So let's bless the Lord. Amen? Tithes and offering. Di po ng Bible, kapatid, bring your tithes and offering into the storehouse. Test me in this if I will not open the windows of heaven and pour out the blessing that you have no room to contain it. Kaya mga kapatid, destroy fear. Give all your tithes and offering to the Lord. Sabi ni Lord, hinahamon tayo. Test me in this. If I will not open the windows of heaven and pour out the blessing that you have no wrong to contain. Kapatid, hinahamon tayo ng Panginoon. Nasubukin siya kung hindi niya bubuksan ang door. God is a faithful God in all of His promises. And I believe, gagawin talaga ng Diyos. Because, sabi ng Panginoon, give, and it shall be given back unto you with a good measure, pressed down, shaken together, run it over. Hallelujah. Lord, ito po, Panginoon, ang mga tithes and offering ng inyong mga anak. Walang kulang, Panginoon, in accordance to your words. And Father, we thank you, Lord, for the blessing, Panginoon, that you promised us, Lord. Lord, hindi kami nakatingin, Panginoon, doon. Pero, Lord, it is written, ang sinasabi niyo. But, Lord, we give, Panginoon, because, Lord, ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Binabalik lamang namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na binibigay mo sa amin. Kaya, Lord, this is for you, this is yours. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, because I believe na, Panginoon, na sa patuloy namin na pagbibigay, Panginoon, patuloy mong ibubuhos, Panginoon. Lord, ang pagpapala mo sa inyong mga anak na wala na kaming silid kilalagyan. Father God in heaven, we stand in your word because, God, you are a faithful God in all of your promises. And therefore, Lord, I pray, Panginoon, bless your people, Panginoon, moment by moment, Panginoon. And let your words, Panginoon, Lord, na mabuhay sa amin mga buhay for your glory and honor. Father, we give you all the praise and glory in Jesus' mighty name. Lord, I also pray, Panginoon, Lord, sa mga relasyon ng mag-asawa, Lord, talian mo ng tali ng pag-ibig, Panginoon, that no one can destroy. Lord, kayo po ang nasa center, Panginoon, ng mga mag-asawa. Bayaan niyo, Panginoon, ng mga anak magkaroon ng respeto sa kanilang mga magulang. At ang mga magulang, Panginoon, Lord, ay magkaroon ng pagmamahal and care for their children. Lord, let the husband love their wife and wife respect your husband. Lord, at turuan niyo kami, Panginoon, Lord, na magkaroon ng good relationship in and out, Panginoon. Kahit sa lahat ng mga tao, Panginoon, sapagkat, Lord, ang lahat ng tao, Lord, ay minahal niyo masama at mabuti. You died for everyone. Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful day. We thank you so much, Panginoon, for what you have done 2,000 years ago. Father, we thank you so much, Lord, sa lahat ng provision na binibigay niyo sa inyong mga anak. Sa lahat ng tulong, Panginoon, at sa lahat ng bagay, Panginoon. You alone can do it, Lord, because you are the creator of heaven and earth, Panginoon, and everything in this earth. Father, we thank you so much. Father, we thank you so much. Hallelujah. To God be the glory. Purihin, Panginoon, ang mga Panginoon.
I pray, Panginoon, that your blessing will just pour out, Panginoon, sa buhay ng inyong mga anak. In Jesus' name, Amen. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. From the love of the Father, the grace of our Lord Jesus, the power of the Holy Spirit, Church of God, now receive the blessing of good health, receive the blessing of prosperous living, and receive the blessing of long life. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, everyone says, Amen. Yes, Amen. God bless us all. See you next